Napatayan na ng kuryente si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagpapalipas ng magdamag sa Kamara matapos bisitahin ang nakakulong sa detention facility na si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Lumampas kasi si VP Sara sa itinakdang oras ng pagbisita sa mga detainee. Sa halip na umalis, nanatili raw si Duterte sa opisina ng kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na ayon sa Sergeant at Arms, mahigpit na ipinagbabawal sa protocols. Humarap sa pulong balitaan ngayong araw si Sergeant at Arms Retired General Napoleon Taas at ipinaliwanag na karaniwan na nilang gawain ang pagpatay sa kuryente ng buong Batasan Complex tuwing walang pasok ang mga empleyado. I personally appealed to the protocol and the security of the Vice President at room 304 if they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. If you will note, if you will go around Congress during Thursday na walang pasok ng Biyernes, Sabado at Linggo, ino-off po talaga natin yung power. One, it's because to save on energy dahil centralize ang air conditioning. And second, to prevent po yung occurrence ng electrical fire. In deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12:30 bago natin talagang in-off na. Nakiusap din si Taas sa pangalawang Pangulo na bumisita na lamang sa itinakdang oras, lalo't maraming personnel ang nag-overtime. Ang tingin naman ho namin, hindi nakakailangan yung na yun, nakamakarating pa tayo dun sa magpapataw pa tayo ng parusa. Dahil lang sabi ko nga hospitable tayo, ang kailangan lang is magpaalam at tayo naman na mag-uusap. Ang atin pong pangalawang Pangulo ay honorary member ng klase ko sa PMA, class of 1984. So mista po yung tawagan namin. Kaya hindi ako magsasawa ng makikiusap sa aking mista. Dahil base naman po sa aming karanasan. At kasama na po yung mga graduate, yung mga bugo-bugo ng PMA. Pag ako mista na sa mista ang nagpakiusapan is nagbibigaya naman po. So umaasa pa rin ako at yun ang tutuloy kong gagawin. Sabi pa ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua, hindi ordinaryong bisita si VP Sara at inaalala lang din ang kanyang kaligtasan. Yung mga tao po kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. So pag may nangyari naman po, unang-una po si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. So sana po, wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Lahat naman po, as long as within the bounds of law, ay ibibigay naman po namin. Giit pa ni Chua, kung tutuusin ay hindi dapat pang pagsabihan o paalalahanan ang pangalawang pinakamakapangyarihang opisyal sa bansa. Dapat pa bang sabihin na sumunod sa batas ang ating pangalawang Pangulo? Ang ating pong pangalawang Pangulo ay isang abogada. Siya po ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Nag-oath po kami ng aming panunungkulan na kami po ay susunod sa alituntunin. So sa tingin ko naman po, magiging reasonable naman po ang ating pangalawang Pangulo at sa tingin ko naman po ay alam naman din po niya kung ano po ang dapat niyang gawin at alituntunin po dito. Batay sa polisiya ng House Security, ang oras ng pagdalaw sa detainees na nasa kanilang pasilidad ay mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga at alauna hanggang alas 5 ng hapon na maaaring palawigin ng hanggang alas 7 ng gabi kapag may sesyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.